Pagkatapos ng video na ito, meron na kayong idea paano po ba natin ipipresent ang ating Canto-Style Fried Chicken business. And at the same time, tatalakayin na lang din natin kung magkano po ba ang initial na puhunan kung sakali man mag-start na tayo ng ating negosyo. Kaya asosyo, tara, negosyo! Welcome po sa part 3 ng ating Wise Business Episode 1, Canto-Style Fried Chicken. For today's video mga kasosyo, pag-aaral natin paano po ba natin ipipresent ang ating Canto-Style Fried Chicken business. Tatalakayin na lang din po natin mga kasosyo kung sakali man yung mga kagamitan na kailangan and at the same time yung mga initial na puhunan kung sisimulan natin ang ating business. Now mga kasosyo, kung hindi nyo pa po napapanood yung part 1 and part 2 ng ating video, then much better kung panoorin nyo po muna. Parang po at least meron po ka-ideas kung ano po mga tatalakayin natin sa video na ito. Now, disclaimer lang mga kasosyo, yung mga tatalakay natin for today's video is yung pinaka-basics lang po na typical na ginagawa namin sa business development industry. Yung mga outputs na ipapakita namin is just for the sake of having an example para po at least meron po tayong pag-usapan sa video na ito. Now, may mga konsepto dito mga kasosyo which may or may not be applicable sa negosyo ninyo. Pero sa inyo po yan, mga kasosyo, kung sakali mang i-apply nyo po siya. But hopefully, meron po kayo matutunan sa video na ito. Now, having said everything, tara, simulan natin. So, di ba mga kasosyo, may na po tayong produkto, which is for this case, Canto-Style Fried Chicken, which is na topic natin sa part 1. Sa part 2 naman po mga kasosyo, na-discuss na natin kung paano po ba natin, in a sense, papatakbuhin ng ating negosyo. So, technically mga kasosyo, ready na tayo magsimula. Now, ang next na tanong po namin dyan as a business developer is, ano pong ipapangalan nyo sa negosyo ninyo? Importante sa amin mga kasosyo ang pangalan for the reason, sa pangalan po actually nagsisimula yung tinatawag nating brand identity o yung pagkakakilanlan ng iyong negosyo. And we highly suggest mga kasosyo, regardless gaano po kaliit ang inyong negosyo, pangalanan nyo po siya. Bakit po? Kasi po mga kasosyo, ang ating negosyo, parang tao din po yan. Kumbaga, kinakailangan nyo po ng pagkakakilanlan. Kasi halimbawa po, marami po mga stores na sabihin natin pare-parehas ang product na ino-offer. The question is, paano ka maiiba? And one way po para maiba po tayo sa ating mga kompetensya is by having a name. Actually, may iba nga po mga kasosyo, kasama pa nga po yung birth year. Kaya nga po, di ba, sa logo nila may tinatawag na EST or Established. Kailan nagsimula? Sabi natin, EST 2019 or 2020. So, kumbaga mga kasosyo, again, ang ating negosyo para pong tao yan. Kinakailangan nyo po ng pagkakakilanlan. Now, isang reason din mga kasosyo kung bakit importante pong pangalan ng ating negosyo para po mas madali po tayong maalala or matandaan ng ating mga customers. Kaya po, importante mga kasosyo, pangalanan nyo po ang iyong negosyo. So, the next question there is, paano po ba natin papangalanan ang ating negosyo? Actually mga kasosyo, meron pong guidelines na binigay si DTI. Magandang topic po yan. Gagawan po na siya ng separate na video na lang kung sakali man in the near future. So, subscribe kayo mga kasosyo para po at least update kayo sa mga contents po namin. Pero sa pagpapangalan po mga kasosyo ng isang negosyo sa food industry, typical naman po dyan yung ipapangalan siya kung sino po ba yung may-ari or kung sino po ba yung gumawa ng recipe. Napaka-common yan mga kasosyo. Yung mga sikat na halimbawa dyan mga kasosyo, syempre si Max's na pagmamayari or in-establish ni Maximo Jimenez. O kaya yung McDonald's, di ba? In-establish po yan ng magkapatid na si Richard and Maurice McDonald. So yun po, typical po yan mga kasosyo na ipangalan siya either sa may-ari or sa gumawa ng recipe. Now, ang kinaganda po mga kasosyo kapag ipapangalan siya sa may-ari or sa gumawa ng recipe is that kapag nagpatuloy-tuloy po yung negosyo na yan, regardless po kahit wala na po kayo sa mundo, maalala pa rin kayo ng tao. Bakit? Kasi po, yung negosyo na yun or yung recipe na yung mga kasosyo, yan po kasi yung magiging legacy ninyo kung sakali man na maipapamanan nyo sa susunod na henerasyon. So, kumbaga, kahit wala na po kayo sa mundo, maalala pa rin kayo ng tao. So, yan po yung kinaganda kapag ipapangalan po sa may-ari or sa gumawa ng recipe, yung isang negosyo. Yung iba naman mga kasosyo, pinapangalanan po nila yung kanilang negosyo sa kung saan po ba nila tinayo or in-establish yung kanilang negosyo. So, example dyan, syempre si Kentucky Fried Chicken o kaya si Texas Chicken. So, in a sense mga kasosyo, yan po yung mga typical na strategy sa kung paano po ba natin papangalanan ang ating negosyo. Although understand the micro-business sector ng mga kasosyo, especially kunwari sa isang area, sobrang dami pong nag-offer ng iisang produkto lang. Say for example, for this case, fried chicken. I think it'll be much better mga kasosyo kung papangalan natin ating negosyo ng something witty or catchy or nakakatawa or kung ano man. Kasi at the end of the day mga kasosyo, ang pinaka-aim natin sa lahat ng mga nagbebenta ng fried chicken, dapat kailangan natin mag-stand out, maging papansin, para po mas madali tayong ma-recognize and mas madali po tayong maalala ng mga tao. Something like that. Although nasa inyo na po yan mga kasosyo kung paano nyo po papangalan ang inyong negosyo. Basta at the end of the day mga kasosyo, regardless po gaano kaliit ang inyong negosyo, pangalanan nyo po siya. Kami po, kung gagawa po kami ng aming fried chicken store, papangalanan namin siyang Wise Chicken. Syempre po, hindi na po kami lalayo sa aming branding.
So, di ba mga kasosyo, may pangalan na po tayo. Now, ang next na po natin isipin is tagline or slogan. So, ano po ba mga example ng mga tagline or slogan? Yung mga popular example dyan, syempre is, love ko to, bida ang saya, finger licking good, di ba? O kaya, the house that fried chicken built. Yan po yung mga tagline and slogan. Now, the next question is, bakit po importanteng meron po tayong tagline or slogan? Di ba mga kasosyo, wala po akong sinasabing brand or business nung sinabi kong bida ang saya. Love ko to. Pero I'm sure, most of you, alam nyo po kung ano po yung mga businesses na tinutukoy ko. Kasi mga kasosyo, yung mga tagline or mga slogan na yan po yung mga detalye na tingin natin hindi siya importante or napakasimple lang niya, but it actually helps mga kasosyo para po mas madaling maalala ng mga tao yung ating negosyo. Mas madali tayong ma-recognize, mas madali po tayong maalala. So yung mga kasosyo, maganda po na dapat po ang ating negosyo, meron din siyang tagline and slogan. So, paano po ba gumawa ng tagline or slogan, mga kasosyo? Actually, wala namang rules, mga kasosyo, sa paggawa ng tagline or slogan. But, again, understanding the micro-business, I think it'll be much better if it's something witty or catchy. O kaya nakakatawa. Kumbaga, halimbawa dyan yung hindi masarap pero pwede na. Di ba? Okay naman yung masarap kahit walang manok. Ganon. So, in a sense, mga kasosyo, di ba? Mas madali kang maalala ng mga tao kasi nga, agaw attention ka. Kumbaga, papansin yung tagline mo. Hindi kayong the usual or typical na paggawa ng tagline or slogan. Ganun po ang magandang strategy kapag nasa micro-business sector tayo, mga kasosyo. Kami, mga kasosyo, kung sakali man gagawa kami ng tagline for Wise Chicken, I think it'll be, tatalino ka sa sarap. Walang explanation. Out of nowhere lang. Kumbaga, paano ako tatalino kung kakain ako ng fried chicken dito? Something like that, diba? So, again, mga kasosyo, nasa inyo yan kung paano nyo po gagawin yung tagline or yung slogan. Basta importante, maging witty, maging catchy, mas madali kayong ma-recognize ng mga tao. So, yun mga kasosyo, may tagline slogan na tayo. So, ngayon may tagline slogan na tayo, mga kasosyo. Ang next na gagawin natin is to make a logo. Now, bakit po importante yung logo? Logo is actually the visual and representation of your business. Kumbaga visually, mga kasosyo, yan po ang pagkakakilanlan ng ating negosyo. Di ba po sa mundo ng pagninegosyo, hindi po maiwasan na marami po kayong kapangalan. Now, in order for your business to be unique and different, mga kasosyo, dyan na po papasok yung logo for the reason that is the visual representation of the entirety or yung kabuuan ng isang negosyo. Now, paano po gumawa ng logo? Well, paumanhin mga kasosyo kasi hindi po natin yung matatalakay sa video na ito. Kasi mga kasosyo, mukha man simple ang kalalabasan ng isang logo. Pero actually, medyo komplikado, technical, or napaka-complex po ng processes behind sa paggawa po ng isang logo. Maraming mga considerations like mga design theories, principles, actually even psychology ng mga kasosyo involved po sa paggawa ng logo in order for the logo to be effective sa pag-communicate po sa mga tao. Kasi again mga kasosyo, ang logo po ang kumakatawan or sumasalamin sa kabuuan po ng isang negosyo. Kaya nga po yung mga big companies, mga kasosyo, they're actually spending even millions nga po just for a logo. Pero tayo po mga kasosyo nasa micro-business sector na wala namang ganong kalaking budget. At the same time, wala rin namang background sa graphics design. Then, marami nang pong nag-offer ng mga logo making services online at an affordable price. Yung mga kasosyo, for now, okay na po yun. But then again, if lumaki-laki na po ang ating negosyo at nagkaroon po tayo ng means, then much better mga kasosyo if magpagawa po tayo sa mga professionals. Now, hindi man po natin matatalakay mga kasosyo kung paano po ba gumawa ng logo, magbabahagi na lang din kami sa inyo ng mga guidelines namin every time kami po ang gumagawa. Again mga kasosyo, no, ito mga ibabahagi namin sa inyo, these are just for the sake of example. This may or may not apply sa inyo, pero nasa inyo po yung mga kasosyo kung gagamitin nyo or hindi sa inyong negosyo. But hopefully meron po kayo matutunan as a guide kung sakali mang magpapagawa kayo ng inyong logo. Unang-una po sa lahat mga kasosyo, maganda po yung mga logo na simple and straightforward. Simple lines, simple shapes, 2 maximum of 3 colors nga po mga kasosyo. The idea here is that the more po kasi na mas simple ang logo mga kasosyo, mas madali po siya ma-recognize and mas madali po siya maalala ng mga tao. Halimbawa na ng mga kasosyo, sabihin natin yung logo ni McDonald's, which yung tinatawag natin the Golden Arches, di ba? Kumbaga parang M lang siya, tapos yung color lang nila is red, yellow, di ba? O kaya, ano pa ba? Max's Restaurant. Di ba po si Max's, yung logo nila is words lang na nakasabi, like Max's Restaurant. O kaya si Andox, mga kasosyo, simpleng drawing lang ng manok, tapos nakasabi lang Andox. Well, the point is, the more po na mas simple, the more po siya mas ma-recognize and the more po siya mas madaling maalala ng mga tao. So, if gagawin po namin ng logo si Wise Chicken, it will look something like this. Ang tawag po sa logo na ito, mga kasosyo, is mascot logo. Actually, marami pong types ng logo, mga kasosyo. Pero, for now, mag-focus lang po muna tayo sa mascot logo. But if you want to learn more, subscribe lang kayo, mga kasosyo. Pwedeng talakayin po natin yan sa mga susunod na video. So, ano po bang mascot logo, mga kasosyo? To start, alamin po muna natin, ano po bang mascot? Ang mascot po, mga kasosyo, this is the personification of an entity. So, say for example, a team. And for this case, negosyo. Kumbaga, if you're going to humanize, like gagawin mong tao, character, or symbolic figure ang isang negosyo,
Yun po ang tinatawag natin na mascot. So for this case mga kasosyo, ang mascot po natin, siya si Wais Nokma. Yan. Ito po si Wais Nokma. Now, ano pong kinaganda ng pagkakaroon po ng mascot mga kasosyo? Well, for one, by having a mascot po kasi, automatic, meron na po kayong tinatawag na brand ambassador. So, ano po bang brand ambassador mga kasosyo? Ito po yung mga tao or mga characters or kung ano man that represents your business. So, di ba po mga kasosyo yung mga top brands, they're hiring celebrities or influencers to become their brand ambassadors. Tayo po habang maliit pa lang po tayo mga kasosyo, no? At wala pa po tayong ganun kalaking budget para mag-hire ng mga celebrities or mga influencers para sa ating negosyo. Then itong mascot natin mga kasosyo, pwedeng na itong mga kasosyo to represent our brand. So ano po mga sikat na brands mga kasosyo ang may mascot? Huwag na po tayong lumayo, si Jollibee na lang. Di ba po si Jollibee, meron po siyang taong bubuyog na mascot, di ba? Which is si Jollibee. Tapos yung mascot na yun, nasa logo po nila, di ba? So yun, ang tawag po sa logo ni Jollibee is mascot logo. Pasok din dyan si KFC mga kasosyo. Di ba po yung logo nila, nandun po yung cartoon version ni Colonel Sanders, yung merong 11 secret herbs and spice, yun po ang mascot logo. Importante sa amin, aside from simple, is dapat po meron siyang variation and versatile. Kumbaga, marami pong forms yung logo but it still look the same. Katulad po nito. So katulad po nito, meron pong combinations ng mascot and words o kaya naman po, mascot lang. Tapos dito po may frame. Now sa amin, maganda po if yung logo is kahit po maging one color lang yan, the character is still there. Kahit all black pa yan, all white, all yellow, or kahit anong kulay mga kasosyo, the character of the logo is still there. Now, bakit po? Let me give you a scenario. No? Halimbawa po mga kasosyo, one day naisipan nyo magpa-packaging. Magpapatatak kayo ng logo nyo sa packaging ninyo. Now, the cheapest and easiest form of printing po sa packaging is through stamp. At ang stamp po mga kasosyo, one color lang yan. Another scenario mga kasosyo, sabihin natin, kunwari magpapa-uniform kayo. Para syempre maganda at presentable yung itsura ng mga workers yun, di ba? O kaya na magpapa-merch kayo. Ang pinakamura po na t-shirt print is by using silkscreen at one color. Katulad po nito. Kaya po sa mga kasosyo, no, every time we do logos, aside from simple, maganda po if may variations and at the same time, versatile po ang ating logo. Although again mga kasosyo, this may or may not apply sa inyo because this is actually very subjective. Nasa inyo na po yan mga kasosyo kung sakali man gagawin nyo siya or hindi. At the end of the day, andito na lang po ang Wais Pare to at least give you ideas and suggestions na typical po namin ginagawa sa business development industry. Isa pa po pala mga kasosyo, no, kung magpapagawa po kayo ng logo, ideally mga kasosyo, meron siyang version na cut-out lang. Kung bagay logo lang and wala pong background. And nakasave po siya in PNG format. I know mga kasosyo, this is very technical. Pero mas okay na rin po kasi na ibahagi namin sa inyo ito mga kasosyo. Para kung sakali man magpapagawa po kayo ng logo, is meron na po kayo alam. Kapag magpapagawa po kayo ng logo, ideally naka-cutout po siya and in PNG format. Para po mas madaling ipatong sa iba't ibang mga pictures. Madami pong image format mga kasosyo. Pero yung mga top formats po, ang tawag po natin dyan is .png or .jpeg. Now, kapag binigay po kasi sa inyo na logo ay JPEG, automatic po yan, meron po yung background katulad po nito sa picture, no? Whereas kapag PNG po, kaya-kaya niya pong isupport yung kahit wala pong background, kumbaga cut out lang po siya mismo ng logo. Although dito po sa example po natin sa JPEG, kaya-kaya pa rin po ito save ng PNG format. Next, kapag ang image po kasi mga kasosyo ay may logo o kaya may text, ideally mga kasosyo, nakasave po yan in PNG format. Dahil mas mataas po ang quality ng output ng PNG kumpara po sa JPEG. So kapag sinave po natin ang isang graphics na merong letters o kaya may mga graphics design, kapag sinave po yan in PNG, nare-retain niya po yung crispiness, yung mga detalye, yung kulay. Whereas kapag JPEG po kasi nakasave yan mga kasosyo, marami pong detalye yung nawawala. So, kunwari, magpapagawa po kayong logo, no? Sabihin nyo po sa gumagawa, sa graphic designer na pwede po pakisave in PNG format. Alam na po nila yun mga kasosyo. So yun mga kasosyo, meron na tayong pangalan, tagline, logo. So the next question is, ano po ang next na gagawin natin? Social media mga kasosyo. Ito mga kasosyo, no, katulad po ng pangalan, ideally kahit gaano po kaliit ang inyong negosyo, gawan nyo po siya ng social media page. Bakit po mga kasosyo? Let me tell you a quick story. Dati po mga kasosyo, before po magkaroon ng social media, yung mga businesses mga kasosyo, they're actually spending money para kunwari, magpa-print ng leaflets, mga flyers, pamigay. Yung iba po nagpapaprint ng tarpaulin. Yung iba po nagpapa-billboard. Tapos yung iba po nagpapa-commercial ads, di ba? Now, these businesses, mga kasosyo, they're actually spending resources para po makapag-advertise ng kanilang negosyo. Now, dati po ang mga micro-businesses, they really can't do that much for the reason, wala rin po silang ganong kalaking resources para po pambayad sa mga ganong type ng advertisement. But then, nung dumating po yung social media mga kasosyo, di ba na-introduce po yung paggawa ng page? It's like we were given a platform na kung saan lahat po ng mga negosyante, they get to advertise. And the good thing about here is that
technically, it's free. Well, kung gusto nyo po magpa-boost post, di ba? Pwede kayo magbayad. Pero actually, kahit wala nga pong bayad, meron pa rin pong reach kung tawagin eh. As long as, syempre, di ba, yung mga customers nyo, yung mga suki ninyo, ipalike and follow nyo lang po yung page ninyo. So the next question is, if these big companies are using this platform to advertise their business, tayo po mga nasa micro-business sector, mga sosyo, aren't we going to grab this free advertisement opportunity? Kaya po para sa mga sosyo, we highly suggest kahit gaano po kaliit ang inyong negosyo, gawan nyo po siya ng social media page. Di ba po nakapagpagawa tayong logo? So technically, meron na po tayong graphics. Ang next po na papagawa natin, syempre, profile picture. Tapos yung cover photo na lang din po natin. Tapos po mga sosyo, mag-post po tayo at least 3 times a day. 3 times a day. So halimbawa dyan mga sosyo, di ba, sa umaga, kung may store kayo, picture nyo yung store nyo, tapos caption nyo mga sosyo, o mga suki, open na po kami, dahil na kayo sa aming pwesto, bla 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 bla, di ba? Tapos kunwari, before tanghali o kaya lunch, picture nyo yung product nyo mga sosyo, tapos lagyan nyo yung caption mga sosyo, o mga suki, baka wala pa kayong lunch, dahil na kayo sa pwesto namin, bubusugin namin kayo. Di ba? Pangatlo, sa merienda, sabi natin, or bago kayo mag-close, sabi nyo, o mga suki, baka may cravings kayo na fried chicken. Kami nang bahal sa cravings nyo. Mga kasosyo, I know you can do better than that. Pero sana gets you po yung idea, no? Kung kaya po natin mag-scroll buong araw sa Facebook, then why not post something about our business at least 3 times a day? Di ba? Actually, mga kasosyo, marami nga pong negosyante, naging content creator sila, mga kasosyo. Tapos ang content nila about their business. And what happened there is that, aside sa kumikita sila sa kanilang negosyo, kumikita din sila through content creation. Dual income. 2 birds with 1 stone, mga kasosyo, di ba? Wais. Tapos ang nangyayari din dyan, mga kasosyo, because of their social media presence, nagkaroon kasi ng transparency sa kanilang negosyo, di ba? Nakikita yung operations and all. Tapos yung mga tao, nabibuild sa utak nila na, uy, itong negosyo na to, seryoso to. Talagang negosyante sila. So, kumbaga, it also builds legitimacy sa inyong negosyo. So, again, mga kasosyo, no, regardless po gaano kaliit ang inyong negosyo, gawan nyo po siya ng social media page. So, di ba, meron na po tayong logo, meron tayong graphics, meron tayong social media. So, yan po kasi mga kasosyo, yan po yung mga detalye in order for our business to communicate digitally. So, the next question is, paano naman po makakonect ang ating business physically, in person, or in actual? Ito mga kasosyo, no, as a business developer, we highly recommend, lalong-lalo na po kapag nasa micro-business sector pa lang po kayo, and wala po kayong ganung kalaking budget in a sense to work around with, pero po, meron kayong space sa bahay ninyo or sa tapat lang na bahay nyo, then we highly suggest mga kasosyo, start your business there. Bakit po? Kung napanood nyo po yung part 2 ng ating series na food costing and selling price, malaking factor po kasi mga kasosyo sa binabayaran po natin yung tinatawag po nating fixed cost. At ang renta po ng isang space is under po yun ng fixed cost. Now, kung mapapababaan po natin mga kasosyo yung fixed cost po natin, syempre po, mas mabilis po tayo makapag-break even kung tawagin. Now, mga kasosyo, kung hindi nyo pa po napapanood yung part 2, then much better kung panoorin nyo po muna. Kasi po, importante mga kasosyo yung video na yun, especially later kapag tatalakay na natin yung tinatawag nating puhunan. Anyways, balik po tayo mga kasosyo. Now, kung hindi po ganun kalaki ng ating space or ang ating bahay, at gusto po natin pumesto sa isang location na kung saan tingin po natin marami pong bibili ng ating produkto, then ang pinaka-basic po dyan mga kasosyo is magpagawa po tayo ng mobile cart. Mobile cart for the reason, pwede siyang palipat-lipat dahil may gulong, pero pwede pa rin namang mag-stay put kung sakali. So sa amin, ito po ang pinaka-basic na itsura ng cart. Mga kasosyo, lilinawin ko lang po. Hindi po tayo narito para tuksuhin or hanapan ng mali yung mga ginagawa po ng ibang mga negosyante. Bagkus narito tayo mga kasosyo para talakayin natin kung ano-ano pa po ba yung mga pwedeng natin gawin para po mas ma-improve natin ang ating negosyo. Now again mga kasosyo, yung mga tatalakayin po natin for this video may or may not be applicable po sa inyo. Pero sa inyo mga kasosyo kung gagawin niyo po siya or hindi. So, disclaimer lang. So, balik po tayo mga kasosyo, no? So, ito po ang pinaka-common na design ng cart sa amin. Now, if we were to redesign this, it will look something like this. So, simulan po natin sa signage mga kasosyo. Di ba po sabi po namin, kahit gaano po kaliit ang isang negosyo, ideally meron po siyang pagkakakilanlan. So, if we were to redesign the usual cart, lalagyan po namin siya ng signage. Tapos yung pinaka-cheap dyan mga kasosyo, syempre, magpaprint po kayo ng tarpaulin. Kung medyo may budget naman kayo mga kasosyo, pwede rin dyan yung printed sticker on Sintra board. Tapos kung medyo nakaluwag-luwag na kayo, meron na kayong for disposal na pera, di ba? Pwede na po dyan yung tinatawag natin na lighted box. Kumbaga yung may ilaw po sa loob, para kapag gabi, sobrang agaw pansin yun. Kumbaga, imagine yun, no, sa mga nakahilera na stores, tapos yung sa inyo po umiilaw yung signage. Yun, pang malakasan yun mga kasosyo. Pero again, no, kahit tarpaulin mga kasosyo, wala pong problema. Okay na okay po yun.
Now mga kasosyo, para po mas mukha siyang malinis din, lagyan nyo po ng frame yung palibot ng signage. Kumbaga parang, di ba kunwari nagpaprint kayong tarpaulin, lagyan nyo po siya ng frame. Kaya yung mga retasong kahoy lang mga kasosyo. Typical po kasi di ba yung nagpapaprint sa tarpaulin, tapos sinasabit lang. Okay, iba po, tinatamtax. Wala rin naman pong problema mga kasosyo. Pero para po mas mukha siyang presentable, ideally mga kasosyo, lagyan nyo po siya ng frame sa palibot. Actually nga po, mas okay rin kung lapat na lapat siya. Like yung flat na flat mga kasosyo. Pwedeng gawin is meron siyang backing na board. Tapos, pwede siya idikit either rugby or double-sided. Bahal na kayo mga kasosyo. Para lang po, mas mukha siya malinis, mas mukha po siyang presentable, at hindi po siya mukhang lousy. So yan mga kasosyo, ideally magpalagay po kayo ng signage. Tapos next mga kasosyo, paggawa po tayo ng menu. Di ba po since may graphics naman na po tayo, logo at kung ano man, palayo tayo ng menu mga kasosyo. Pero dito mga kasosyo, we highly recommend na yung presyo, just leave it blank muna. Tapos ipaprint natin yan, tapos ipalaminate natin para hindi po siya agad masira. Na para sa presyo mga kasosyo, kaya po blanko siya for the reason, para kung sakali man magtaas baba yung mga presyo ng bilhin or what. So most likely, di ba, kunwari yung presyo nyo, taas baba din. So gagawin nyo lang dyan mga kasosyo, lalagyan nyo na siya ng masking tape o kaya sticker, cutout sticker lang. Tapos sulatan nyo ng permanent marker. Para kung sakali mga kasosyo magpapalit kayo ng presyo, madali lang po siyang tanggalin. So bakit po importante magkaroon ng menu mga kasosyo? Importante po magkaroon ng menu para po makaiwas po tayo sa paulit-ulit na mga tanong na magkano po ba? Although understand mga kasosyo, no, kahit po may menu, meron pa rin po magtatanong ng magkano. Pero at least bawas na. So yun, menu mga kasosyo, paggawa po tayo niyan. So next, di ba po, pag makikita natin yung cart na ito, walang guard yung mga paninda niya. Actually, medyo maaga pa nga mga kasosyo nung pinicturean ko to, kaya yung paninda niya po, hindi pa po siya gabundok. Pero pag gabi yan mga kasosyo, grabe ang taas po ng mga manok na yan, like yung pagkakapatong-patong po nila. So, ang taas po ng tsansa na pagbasagi lang yan ng konti o kaya may mga customer na kumuha sa gitna, yung guguo siya or mahuhulog yung mga paninda. Now, kahit po sabihin natin babayaran ni customer yung nahulog, it's still a food wastage mga kasosyo. And as much as possible, we don't waste food. So, if we're going to redesign this mga kasosyo, lalagyan po natin ng shield or guard yung mga paninda. Actually, pwede kayong gumamit dyan ng glass mga kasosyo. Kung meron po malapit sa inyo ng mga aluminum and glass installers, most likely mga kasosyo, marami po silang mga retaso, yung mga patapon na, pwede nyo po yung bilhin mga kasosyo at a very low price. Tapos 6mm na kapal, pwede na po yun, typical for windows. Tapos palagay nyo po ng aluminum sidings mga kasosyo, aluminum edging para po hindi matulis yung glass. Hindi po kayo makakos ng aksidente or sugat kung sakaling man. Another cheap option dyan mga kasosyo, pwedeng acrylic sheets or mga acrylic boards. Mga at least 4mm to 6mm yung kapal, pwedeng na yung mga kasosyo. Good enough lang na at least kung sakali man kasi na kapag naglagay po tayo ng shield or guard dito, kahit gaano po kataas yung pagpatong-patong natin sa mga manok mga kasosyo, liliit yung chances na guguho yun mga kasosyo. So yun, maganda po magkaroon dyan ng shield or guard. No, mga kasosyo, pwede din naman yung acrylic box. So nasa inyo yung mga kasosyo kung ano pong pasok sa budget nyo. At the end of the day, basta importante, secured po yung paninda natin. Another thing po na idadagdag po namin sa design ng cart is yung collapsible shelvings and tables. Bakit po? Kasi kung papansin nyo dito mga kasosyo, no, halos lahat po ng space occupied na. Actually, kulang nga po eh. Kaya po, mas okay po kung mas malaki po yung space na pagpapatungan. And yung extra shelves and tables po na collapsible, malaking tulong na po yun mga kasosyo. Katulad po yung sa gilid ng lutuan, para meron pong patungan yung lagay ng next na batch na lulutuin ng mga manok mga kasosyo. Maganda po, meron po diyang patungan din. Pwede namang magdagdag ng extra table actually mga kasosyo. Pero yung konting addition lang po na paladpad sa gilid, ang laking tulong na po nun eh. Maganda din po na meron lamesa sa harap mga kasosyo kasi aside sa pwedeng patungan, maganda din po kasi na meron ding distansya po yung mga customers po natin sa ating paninda. Imagine this mga kasosyo, no? Kunwari may isang customer, di ba? May hawk-hawk siya, sabihin natin palamig. Tapos out of nowhere, nabitawan niya yung palamig na yun. Eh, lapit niya po sa paninda natin. So, food wastage na naman. Now, para po maiwasan yung mga ganong incident mga kasosyo, ideally meron pong space between yung customer at ang paninda natin. At yung pagkakaroon po ng lamesa sa harap, yun, magandang tulong na yun mga kasosyo. Maganda rin mga kasosyo dito sa kabilang gilid, meron din yung lamesa, lalong-lalo po kapag nag-offer po kayo ng rice. Pwedeng merong isa or dalawa or tatlong kakain. At least dagdag patungan na rin mga kasosyo para hindi po siksikan sa lamesa natin. For the brackets mga kasosyo, gumamit po ako dito. Ang tawag po dito mga kasosyo is foldable or collapsible shelf bracket. Madami po ito online mga kasosyo, although I highly suggest piliin nyo po yung may simple mechanism, katulad po nito. Kasi po mga kasosyo, may variation ito na spring-loaded. Ang problem ko po kasi sa may spring is, meron po kasing limit yung buhay ng yan mga kasosyo. So, after nyo po magamit, there will come a time, masisiran po agad yan. Whereas kapag simple lang po yung mechanism, simple lang po yung moving parts, katulad po nito, mas matagal po ang buhay nito. Ito mga kasosyo, nabili ko po ito sa Santa Cruz, along T. Mapua or T. Alonso. Marami po malaking hardware dyan mga kasosyo. Sabihin nyo lang po, foldable shelf bracket.
Yun, alam na po nila yan. By the way mga sosyo, marami din po itong sizes ha. Meron nga po itong 20cm, 25cm, 30cm, meron nga pong 60cm. Maganda yun mga sosyo, lalong-lalo na po kapag mahaba yung table na gagawin ninyo. And ang kinaganda dito mga sosyo, sobrang stable nito. As in, kahit dalawa lang po nito, okay na. How much more kung gawin yung tatlo, di ba? Kung nasa isang paladpad or folding table. So yun mga sosyo, foldable, collapsible, shelf bracket. Para sa gulong naman mga sosyo, gumamit po tayo dyan, tinatawag natin na heavy duty caster wheels. Kapag nag-play po ito sideways mga sosyo, ang tawag po dito swivel caster wheels. Pero kapag fixed yan, fixed caster wheels. Ito sa akin mga sosyo may brake. Importante may brake mga sosyo no, para yung mobile cart po natin, hindi po siya pagalaw-galaw. Na ito mga sosyo no, marami rin po itong sizes and material. Ito sa akin mga sosyo, gawa po ito sa rubber. Pero may iba po, gawa po siya sa hard plastics. And yung iba nga po, all metal. Kumbaga yung ginagamit sa mga court sa kalye, di ba? Ewan ko na lang kung masira pa yun pag yun yung gamit nyo mga sosyo. Pero nasa inyo naman yan mga sosyo kung ano pong gagamitin nyo. Basta importante mga sosyo, dapat heavy duty siya. At the same time, pasok na pasok sa budget ninyo. Now, check na po natin yung likod mga kasosyo. Kung makita nyo po dito sa taas ng lutuan, naglagay na din po tayo dyan ng bakal na pwedeng maging strainer ng mga bagong hangong fried chicken. Ito mga kasosyo, magandang idagdag to para po at least makalesen tayo sa gamit, lalo na po sa mga basket strainer. And ang kinaganda po dito mga kasosyo, kapag dito po natin nilagay yung bagong hangong manok, yung oil drippings, rekta na po siyang mapupunta ulit or babalik po siya doon sa may talyase or kawali. So yan, dito mga kasosyo, ang ginamit po natin dito is 1/2 inch mga steel tubular. Yung ginagamit pong sabitan ng kortina, yan, tapos sinecure in place lang din natin siya mga kasosyo. Yung iba nga po dito, ginagawa, naglalagay po sila ng tray strainer. Yung tray, yung flat lang, per strainer po siya. Okay din po yan mga kasosyo, no? Tapos yan po, merong mga cabinets. Tapos kung mapapansin nyo mga kasosyo dito sa ilalim, di ba tagusan po yan? Maganda po magkaroon ng tagusan mga kasosyo para po at least ma-accommodate yung mga equipment po natin na mahaba. Katulad lang po ditong heavy duty burner po natin, di ba? Para kapag closing na, meron po siyang mapaglalagyan. So, yan. So, ito po yung itsura niya mga kasosyo kapag pack up na or closing na po tayo. Yan, no? Yan. Diba? Compact po siya mga kasosyo. Now, para naman po sa materyales ng ating cart mga kasosyo, pwede na po dyan yung mga kahoy, bakal, or fiber cement board, or Firesim board kung tawagin. Sikat na brand dyan mga kasosyo yung Hardiflex. Although, hindi po ako advertiser nun Sikat lang po kasi siya sa pangalang Hardiflex, pero ang tawag po talaga doon is Firesim board or fiber cement board. Now, kung kahoy po yung gamit ng mga kasosyo, ideally at least mga 1/2 or 3/4 inch yung kapal niya po. Tapos, maring plywood mga kasosyo para po makunat or impact resistant siya. At the same time, hindi po siya madaling mabulok. Now, for the bracings mga kasosyo, pwede na rin po dyan yung mga 2x2 sa kahoy. Okay na po yun. Kung bakal naman po mga kasosyo, meron po dyan mga stainless steel. Okay naman yung mga galvanized iron or GI plain sheets kung tawagin. 0.4 to 0.6 mm mga kasosyo yung kapal, pwede na po yan. Tapos para sa support mga kasosyo, pwede dyan yung mga metal tubulars. Although ang challenge kasi sa bakal mga kasosyo, ang labor niyan posibleng mahal for the reason, skill pong gagawa yan dahil may welding involved. Possibly. Pero kung meron po kayong kakilala na marunong pong mag-welding, then maganda yan mga kasosyo. Kung Firesim board naman mga kasosyo ang gagamitin po natin, ideally minimum 6 mm yung kapal para po impact resistant. And for the support mga kasosyo, pwede dyan bakal or kahoy, mga 2x2. Sa inyo yung mga kasosyo kasi hindi lang po ganun nagkakalayo yung presyo nila kung sakali. Isang important factor pa po pala mga kasosyo sa ating cart design, pintura mga kasosyo. Sobrang importante po ng pintura sa cart. Bakit po? In order for our cart to be presentable kasi mga kasosyo, maganda po kapag yung pintura niya pulido, malinis. Yung pintura po kasi mga kasosyo, ang laking tulong po yun sa presentation ng ating cart. At the same time, ang pintura kasi mga kasosyo, yun po yung coat or shield ng ating cart para hindi po siya madaling masira at hindi rin po siya madaling mabulok. Now, marami naman pong mga YouTube channel dyan nagtuturo po kung paano po magpintura. Pero ang basic po dyan mga kasosyo, syempre kapag kahoy or bakal, gamit po tayo dyan ng QDE or Quick Dry Enamel. Kapag Firesim board naman mga kasosyo, latex, same po sa pintura ng semento. Ito mga kasosyo, tinuturuan po namin kayo kung paano po mag-present ng iyong negosyo ng mas maayos, lalong-lalo na po sa cart mga kasosyo. For the reason, let's accept it, marami pong tao ang mapanghusga. Kaya ano pong sabi natin mga kasosyo ng ino-offer po natin na product is malinis, quality, maayos pong pagkakagawa. Kung hindi po kasi natin na i-present na maayos mga kasosyo, malaki po ang posibilidad na hindi pa rin po sila bibili. Kaya dili mga kasosyo, i-present natin na maayos ang ating negosyo. Nang sa gayon, marami po tayong mga tao na posibleng maging customers and repeat customers para po mas maging sustainable ang ating negosyo. So ayun mga kasosyo, meron na po tayong pangalan, meron na tayong tagline or slogan, meron na rin po tayong logo, meron na tayong social media. At the same time, meron na rin po tayong design ng cart.
Well, sana po umabot po tayo sa mga usapan kung paano po ba magpalaki ng negosyo katulad po ng ganito, o kaya naman po ng ganito, o kaya ng ganito. Masayang usapan po ang business development, lalong-lalo na po yung mundong ginagalawan ko dati mga kasosyo, ang mundo ng franchising. Kaya supportahan nyo lang po kami mga kasosyo by subscribing to our YouTube channel and also by liking and following our Facebook page at Wise Pare. Marami pa po tayong pag-usapan mga kasosyo.